Ano pong nakikita niyong implikasyon nitong mga binitawang salita po ni Vice President Sara Duterte? Hindi lang po yung sinasabing banta niya to assassinate the president, but also yung mga iba niyang batikos doon sa leadership po ni Pangulong Marcos. Well, hindi mo maganda no para sa kanyang nakikita ko kasi bukod dun sa possible criminal liability o kaya yung posibleng kaso na pwedeng sampa sa kanya na sa ngayon nga sabi iniimbestigahan na ng NBI, ng National Security Council at I think ng PSG rin sineseryoso nila yung pagbabanta dahil nga yung first couple at saka si Peter ang involved dito kaya ang kanyang pinagbabantaan. Hindi mo maganda kasi kung meron mang frustration ang ating Vice Presidente sa kasalukuyang administrasyon, hindi ho ito yung tamang paraan. May tamang paraan para ilabas yung kanyang saloobin patungkol sa mga nangyayari lalo na sa kanyang mga staff, particular sa kanyang Chief of Staff, the Attorney Zulaika Lopez. Tapos bukod pa doon, nare-reinforce pa dahil sa mga ginagawa niyang public grants na yan, lalo pang nare-reinforce yung public image na na-create nung simula nag-umpisa yung mga budget hearings na yan at parang ayaw niyang sagutin o iniiwasan niya. So yung patutsada sa kanya ng isang congresswoman na para daw siyang Gatinela, mukhang nare-reinforce yung ganong image. Kaya sana sa ating Vice Presidente kung meron siyang mga ganyan sa loobin, sana daanin niya sa yung tamang paraan, yung kung anong inaasahan, expect sa kanila ng taong bayan, yung bang tamang behavior at hindi dadaanin sa pagmumura. Ngayon na nakikita kong dahilan, maaring dahilan kung bakit ganito siya magsalita ngayon, bukod sa kanyang frustration, ay siguro sinusubukan niya pa rin gayahin yung imahe ng kanyang ama. Siyempre, kilala naman natin yung kanyang ama, si dating Pangulong Duterte, na parang isang tough guy, base sa kanyang mga pananalita noon sa Pangulo. Kahit ngayon sa mga investigasyon ng Senado at sa kanyang House. So, maaring ginagaya niya ito, yung pagiging parang macho rin, kahit sa pananalita lamang. Kaya nga lang tingin ko it's not working well for her, for the Vice President. Tingin ko hindi niya makuha yung charisma ng tatay niya. Kasi yung ganong klaseng estilo, bumabagay lamang yun sa kanyang ama. Ewan ko kung babagay rin sa kanya yun. Attorney, Professor, yung ito pong possibility na will this parang mas malakas daw, yung may naghahanda na ng filing of impeachment complaint mas malakas daw kung sakaling ito ngayon. Tingin nyo mauuwi ba dyan yan? Well, yun nga, actually ang tanong ko kasi ang tingin ko kasi sa ngayon may matibay na ebidensya na pinanghahawakan ng ating yung mga komite, iba't ibang komite sa House of Representatives. Kung meron na silang pinanghahawakang ebidensya, saan ba ito patungo? Yun din ang tanong ko, patungo ba ito sa impeachment ng ating Vice Presidente o patungo ba ito sa pagpa-file ng mga cases sa Sandigan Bayan? Kasi ako, naiinip na rin ako kung sakali meron na silang matibay na ebidensya. Bakit hindi pa nila tuluyan? Bakit kinakailangan pang i-prolong itong mga investigasyon? Kung di ako nagkakamali, yung investigasyon tungkol sa mga confidential funds na yan, sobrang tagal na. Parang nag-umpisa yata ito noong September 2023 pa. So ang tanong ko hanggang kailan ba? Kasi kung patuloy nilang patatagalin yan, marami hong risk on the part of the House of Representatives. Okay. Maaring isipin ng mga taong bayan na inaabusin nila yung kapangyarihan nila, lalo pat kapag nag-declare silang contempt sa mga iniimbitahan nilang mga resource persons. Okay. Tapos pwede rin naman media mileage, isipin ng mga tao, gusto malapit na election, baka gusto lang nilang parati nakikita sa TV para magkaroon ng recall. Huli na lang, tapos, sige, go ahead. Yes po. Pangatlo, baka iniisipin din ng mga tao na sumusunod lang sila sa utos ng speaker. Okay. Huli na lang, short lang kasi wala na tayong time. Calls for a political ceasefire. Kasi sabi nyo, dapat matagal na rin nag-file ng impeachment, no? Pero yung
headquarters are calling for a political ceasefire muna. Opo, nararapat yun kasi tingin ko unang-una hindi dapat yan ang prioridad ng pamahalaan natin, ng mga Congress, lalo ng mga congressmen natin kasi ang daming problema ng bansa natin na mas urgent, kinakailangan ng atensyon nila, no? Hindi naman gumaganda ang ekonomiya natin, hindi rin naman naayos ang korupsyon. So, tingin ko dapat ceasefire muna, magtrabaho muna ayon sa regular na function nila. Tapos, hindi na rin maganda kasi baka mamaya mauwi ito sa sa isang crisis, political crisis. So, hindi maganda. Mas lalong di maganda sa ating bansa. Okay. Maraming pong salamat kay Dr. Dennis Coracion, political analyst.